Dito naman sa mga corrupt, sa flood control project, mga rin, tingnan nyo, hindi makabiyahe, lunod yung mga sasakyan, lunod ng taong bayan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Anak ng kagwang, heto na, Mig Zubiri. Nilaglag na ng Marcos admin, patay ka diha. Bunuan, ikinanta si Mig Zubiri na pumaldo umano sa leadership funds. Grabe, 24 billion ang pinaldo. Ayon kay Bunuan, patay ka na, Migs. Ayan na nga yung sinabi natin eh. Kapag may amo kang traidor, paniguradong traidorin ka rin. Iyak. Karma Israel, yan ang sinasabi. Ang gaba dili magsaba. Nakakarma talaga si former President Duterte. So ngayon, Megs, pasama-sama ka sa timbangag. Yung traidor mong amo, ikaw pala yung puntarya. Aray ko. Speaking of traidor na amo, mga taga Bulacan na binaha, sising-sisi kay Bongbong Marcos na ibinoto nila noong 2022 presidential election. Aray! Dapat nga dyan si Judas is Lord, yung unang makulong dyan, taga Bulacan, anak ng kagwang. Wala eh. Migs, ano ka ngayon? Yan ang mahirap pag sumama ka sa mga ganyang grupo na alam naman po natin ay mga traidor. Si former President Duterte, traidor, napakalaki ng tulong, di ba? Sa pamilya nila. Inday Sara, traidor, napakalaking tulong sa pagkapanalo. Di ba nga? Ikaw ba kaya? Nasip-sip ka lang? Talagang traidorin ka. Ito, pakinggan po natin ang balitang ito. At anak ng kagwang na bunuan, dinamay pa si Kuya Bongo at si Senator Robin Padilla. Pero hindi naman sinabi na tumanggap ng bilyones. Talagang mas matindi yung isiniwalat ni Bunuan. Yung pagkanta niya, magandang pagkanta. Pakinggan po natin ang balitang ito. Tumestigo si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan para yan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at ilang DPWH officials. At live mula sa Mandaluyong may Express Report si Camille Samonte. Camille, ano ba ang ibinulgar dyan ni dating Secretary Bunuan? Ruth, sumalang sa cross-examination si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa pagharap niya sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay yan sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at ilang dating opisyal ng DPWH na may kinalaman sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ipinaliwanag ni Bunuan na may nakalaang leadership funds sa lahat ng mga senador sa ilalim ng budget ng DPWH. Ang leadership funds ay isang pre-budget allocation na ginagamit ng mga senador para masama ang priority infrastructure projects sa National Expenditure Program. Napansin daw kasi nila na parating nababawasan ang pondo ng DPWH tuwing bicameral conference. Nasa 1 billion pesos ang nakalaan na pondo para sa mga senador na chairman ng pangunahing komite. Nasa 500 million naman para sa mga walang pinamumunuan na komite. Ayon kay Bunuan, si dating Senate President Mig Zubiri ang nakausap niya para sa pagbuo ng leadership funds noong 2024. Ang Senate President daw ang nagpapasya kung magkano ang ilalaang pondo sa bawat senador. Paglilinaw naman ni Bunuan, walang masama kung mag-avail ang senador ng leadership funds dahil entitled daw silang lahat rito. Nagiging mali lang daw ito kapag nagkakaroon na ng commitment o kickback sa pagpapatupad ng proyekto.
Isa raw sa mga senador na gumamit ng leadership fund ng DPWH ay si dating Senator Bong Revilla na chairman noon ng Senate Committee on Public Works and Highways. Nagpadala raw ito ng listahan ng kanyang priority infrastructure project sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Tinanong naman ang mga maestrado kung may formal bang sulat si Revilla para sa naturang listahan ng proyekto. Sabi ni Bonoan, walang anumang dokumento dahil idinaan na ito kay Bernardo. Ruth, ayon kay Bonoan, sigurado siya na itong mga listahan ay galing daw talaga kay Revilla dahil nga malapit na magkaibigan o magkumpare umano itong sina Bernardo at ang dating senador. Si Bernardo rin daw yung laging kasama tuwing nagmi-meeting itong sina Bonoan at Revilla at nag-aasikaso sa mga project proposal. Ruth? Camille, may iba pa bang mga pinangalanang politiko itong si Bonoan? Ruth, may iba rin daw mga senador na nagsumite ng kanilang listahan ng mga proyekto sa pamamagitan ni Bernardo noong 2025. Kasama dyan sina Senator Jinggoy Estrada, Bongo at Robin Padilla. Si Estrada ay nahaharap ngayon sa mga kasong graft at plunder kaugnay ng umano'y kickback scheme sa infrastructure projects. Tinanong naman ng Defense Counsel ni Revilla si Bonoan kung nakatanggap din ba siya ng kickback pero hindi ito sinagot ng dating kalihim. Ruth, natapos na nga itong presentasyon ng mga testigo ng prosekusyon at sa September 1 naman itinakda ang presentasyon ng mga testigo ng depensa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Camille Sabote Live. Yan na po ang nangyayari, no? Tika lang. Yari ka ngayon, Mig Sobere. Ito dinamay pa si Senator Bongo pero mamaya na natin pag-usapan yung kay Senator Bongo at kay Senator Idol Robin Padilla. So unahin po muna natin itong kay Mig Sobere. Ano ang sabi ni sino yan? Si Bunuan. Ang leadership funds ay kapag ikaw ay chairman ng komite, magkano ang leadership funds mo? 1 billion, 1 billion piso. Pag ikaw naman ay hindi chairman, 500 million pesos. So tandaan natin, pag sinabi mong leadership funds, ito po ay mga miyembro ng majority. So yung minority, wala ka. Hindi ka man hindi ka man kasama sa majority, kaya nga leadership funds, kasi nga para yan sa mga tuta ni Bangag. Okay. So sino-sino ba yung mga chairman noong panahon, chairman ng mga komite, noong panahon ay si Mig Sobere ang Senate President. Pumaldo ang mga hinayupak. Okay. So ngayon, si Mig Sobere ay naging Senate President, no? Siya po yung pinakaunang Senate President nang umupo si Bangag sa 19th Congress, September 14. Tama ba? July pala, no? July 25, 2022. Tama? Naging Senate President. Si Bangag man ang pagkaupo ni Bangag, naging Senate President si Mig Sobere. Siya yung pinakauna. So ito po yung pumaldo, tang inumin, kaya pala. Pakilista po ninyo. Kasi sabi man, pag ikaw ay committee chairman, ay 1 bilyon ang pondo mo sa leadership funds. Anak ng kagwang paldo kayong mga animal kayo. Okay, chairperson ng Accountability of Public Officers and Investigation. Sino? Puta, yung traidor. Then, si Francis Tolentino. So, hindi natin sinabi na kumuha. Pero, sinabi man ni Bunuan na pag chairman ka ng committee, may 1 billion ka na pondo galing sa leadership funds. So, ito yung chairperson, si Francis Tolentino sa Accountability of Public Officers and Investigations.
So, posibleng pumaldo rin to ng 1 bilyon. Panigurado yan. Ito naman sa Committee ng Accounts. Nancy Binay, 1 billion. Ito hindi natin sinabi na nako. Puposible ha. Kasi sinabi man. Agriculture, Food and Agrarian Reform. Cynthia Villar. Nako! Tangina, pumaldo rin pala ito. Banks and Financial Institutions Currencies. Mark Villaria Awards. Ito. Civil Service Government Reorganization Professional Regulation. Bong Rebellia. Boom. Yan man ang sinabi, no? Cooperatives. Amy Marcos. Ay. Culture and Arts, Lauren Ligarda Awards. Economics Affairs, Grace Yarn. Electoral Reforms, People's Participation, Amy Marcos. Nako! Energy, Committee ng Energy, Rapi Tulfok, 1 billion. Ito po posible sinabi natin kung ang pagbabasehan natin yung sinabi ni Bunuan. Ito pa, Environment, Natural Resources and Climate Change, Cynthia Villar. Ethics and Privilege, Nancy Binay. Ito matindi. Finance, Sani Anggara ng buhay mo. Ito tahimik lang. Games and Amusement, Lito Lapid. Higher Technical and Vocational Education, Chis Escudero. Justice and Human Rights, Francis Tolentino. Nako, Labor, Employment and Human Resource, Jinggoy Estrada. Local Government, JV Ejercito. Grabe, ito pa si Rap-Rap, oh. Migrant Workers, Rapi Tulfok. Dami, no? National Defense and Secretary, Jinggoy Estrada. Nako, Jinggoy. Public Information, Mass Media, Robin Padilla. Hindi natin sinabi na kumuha, basta sinabi naman na pag ikaw may chairmanship, pero leadership, hindi man majority itong, hindi man membro ng Bangag Admin si Robin Padilla. Ayan, Government Corporation ng Public, Alan Peter Cayetano. Ayan, nandiyan na si Alan, may chairmanship din pala. Pero hindi naman sinabi na tuta ni Bangag. Basta mga tuta lang ni Bangag ang meron. Health and Demography, Bongo. Ayan. Public in Order and Dangerous Drug, Bato de la Rosa. Public Service, Grace po. Ito matindi. Public Works and Highways, Bong Rebellia. Rolls, Joel Villanueva. Social Justice, Amy Marcos. Sustainable, Pia Cayetano. Tourism, Nancy Binay. Urban and Planning, Jebe Ejercito. Wish and Men's, Win Gatchalian. Ito. Women, Children, Family Relation and Gender, Risa Hontibayros. Patay. Youth, Sani Anggara. Ayan. Senate leadership noon ay si Subere. President Lauren Ligarda, President Pro President Pro Tempore, Joel Villanueva, Majority Floor Leader. Coco Pimentel, Minority Floor Leader. Anak ng kagwang. Ayan na. Ito. Ito naman, ano natin na, hanapin naman natin yung kay Suto. Teka lang ha. Again hindi porket nalagay ka dyan sa leadership, na chairmanship, ay matik may 1 billion leadership funds ka. Yung binibigyan ng 1 billion, kahit may committee chairman ka siguro, yung yung timbangag. Pero kung hindi ka timbangag, gutom ka. Pero panigurado yung timbangag dyan, paldo yan, kagaya kay Migs. Ito naman ay ang kay Tuta Suto.
Di ba? Nagpalit ng liderato. Napalitan na si Migs Zubere. Si Migs Zubere. Napalitan. Si ano pala? Si... Sino yun napalitan? Si Chis Escudero pala yung pumalit kay Migs Zubere. Dito muna tayo kay Tuta Soto. Blue Ribbon, Panpilo, Pinky Lacson. Ouch! Accounts, Panpilo, Ping Lacson. Wow! Ito yung mga chairmanship sa panahon ni Tuta Soto. Agriculture, Kiko Pangilinan, Yarn. Villanueva Banks. Education, Bambini Aquino. Constitutional, Kiko Pangilinan. Tayo na, Lito Lapid Cooperatives, chairman pala din yan. Yar! GBRC2 Ethics, Win Gatchalian Finance. Erwin Tolpok, Games and Amusement, Paldo. Rapi Tolpo, Labor and Employment, Paldo. Kiko Pangilinan, Justice and Human Rights, Paldo. Risa Antivirus, Women's Children's, Paldo. Urban Planning, Chis Escudero, Paldo. yung kay hanapin naman natin yung kay sino yon? Chis Escudero. Tingnan natin Kung sino yung mga pumaldo, sila lang din naman eh. Kaya po tangin yung kay yung leadership funds yan, 1 bilyon. Ito na yung mga pumaldo. Nasaan ba yung yung mga awards. Basta paldo ng mga animal, ayaw ko na hanapin na. Hirap mag-research. Kung ito ang pinagbabasihan natin ng mga sinasabi ni Bunuan, talagang paldo ang mga hinayupak mo. Kumikitang kabuhayan, 1 billion pa naman. Grabe, so nauubos lang yung pondo ng bayan sa mga leadership funds na yan. Ayan may sagot po si Kuya Bongo sa mga paratang ni Bunuan. Pero sabi naman ni Bunuan kasi nag-request lang. So wala namang sinabing nabigyan at wala namang sinabing nakakuha ng pondo. Bakit? Kasi nga yung leadership funds para lamang yan sa mga tuta ni Bangag. Diba, Sobere? Dito muna, pakinggan muna natin si Kuya Bongo bago si Sobere. Relation to the testimony of Mr. Bonoan earlier in the Sandigan Bayan. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bonoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng malisya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Halimbawa, simula nang naging senador ako, madalas ko pong kinakalampag ang mga departamento kapag may hinaing, request o report na nakakarating sa aking opisina, lalo na sa malalayong lugar na hindi pa tapos yung proyekto, kailangan ng mga completion, mas bibigyan sana natin ng prioridad ito to make it operational at magamit po ng ating mga kababayan. Kasama na dyan ang mga nagpa-follow up ng mga proyektong pang local development na hindi na-actionan at na-implementan ng maayos. Parte naman dyan parte ng mandato ng senador bilang representanteng pang-national, yan naman po ang ating trabaho,
na tugunan kaagad ito at maparating sa tamang ahensya. At hanggang ngayon, no, marami pa rin pumipila sa aming opisina hanggang ngayon na humingi ng tulong, hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin, kailangan mapondohan. Sir, unahin nyo naman yung lugar namin, fourth class municipalities kami, tulungan nyo kami. Hanggang ngayon po, lalong-lalo na po ako, ang hirap po ng buhay ko dahil naging parte po ako ng previous administration, kailangan ko ng soft landing na mapaintindi sa kanila na hindi ko na po matutulungan gaya ng ginagawa natin ng mga nakaraang taon, nung 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon ng mga batas na ating pinasa rito. Oversight function natin yon. Kasama na dyan ang national budget bawat taon na naglalaman rin po ng mga proyektong nasa ilalim ng DPWH. May mga tinatawag na continuing projects na kailangang mapondohan. Mayroon rin mga proyektong nasa GAA kung nung nakaraang taon na hanggang ngayon, yun nga po ang isa sa mga problema, no? Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po, kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years na ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR, yung for later release, at hindi nare-release yung pondo at hindi na uumpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado. As early as 2023, yung mga proyekto ko po ay yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. At ganoon naman talaga ang buhay. Unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto dahil mula noon hanggang ngayon, wala naman tayong ibang pakay kundi magtrabaho at magserbisyo lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. At yung mga lugar na nangangailangan, yun talagang gusto nating unang matulungan. Ang aking pagrepresenta at pagbigay boses sa taong bayan ay mandato ko po. Hindi yan pangingialam o pag-iimpluwensya sa maling paraan sa trabaho ng iba, lalo na po sa ekotribo. Ulitin ko lang po, kami yung mga less privileged dito for the past 3 years. In fact, yung mga 2025, 2024 to 2026, hanggang ngayon po hindi na re-release yung mga proyekto. Kahit na yung iba po ay pinaghirapan natin nung hinimay natin, Mr. President, during amendments. Open naman po yan dito, yung mga amendments natin nung nakaraang budget deliberation ay dumaan po yan sa inyo, pinag-aralan natin, pinagsusian ng mabuti. At hanggang ngayon po yung iba ay hindi pa po na re-release at hindi pa napapakinabangan ng ating mga kababayan. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para ipaglaban kung ano ang tama at nararapat para sa taong bayan. Patuloy akong maninindigan laban sa anumang klase ng korupsyon at tulad ninyo, hangad ko rin na magkaroon ng hustisya dito sa flood control scandal. Panagutin ang dapat managot na walang halong kulay o politika. Dapat lumabas at manaig ang katotohanan. Maraming salamat po, Mr. President. Ayan na po yung sagot ni Kuya Bongo diyan sa pagdawit ni Bunuan sa kanya. Sinabi ni Bunuan, request lang walang talagang sabi na binigyan or may natanggap si Kuya Bongo rin kay Senator Idol Robin Padilla. Ang sabi naman ni Kuya Bongo, wala naman siyang request. Ano ba yung mga listahan na yan? Totoo po yan kasi tingnan mo yung Malasakit Center nga walang pondo eh. Ako mismo humihingi po kami ng tulong kay Kuya Bongo pagdating sa mga hospital, sa bills, ganyan. Marami po tayong mga kababayan na natulungan ni Kuya Bongo pero hindi ganun na
karami ang natulungan dahil nga walang pundo. Ilang taon nang walang pundo, ginigipit ni Bangag, alam yan natin eh. Tapos ngayon, kinaladkad pa si Kuya Bungo, anak ng kagwang itong mga nasa impaktong ICC, Impaktang Claire Castro. Yung mga ninyo, galamay, dapat yung pinangalanan nyo bunuan. Ito ay pamumulitika lamang, dinamay lang dito si Kuya Bungo at si Senator Robin Padilla. Narito naman rin po ang sagot ni Senator Robin Padilla, sama na natin. Ayan, oh. Ang sabi ni Senator Robin Padilla dyan, napaka-ironic. Kami pang dalawa na least privileged senator ang napangalanan. Namamalimos na lang po kami ng pundo dahil opposition po kami. Nakadalawang taon na rin po ako at 3 taon naman si Sap Bungo sa FLR for later release. Walang pondo ang mga proyekto. Ayan o. Yan ang totoo talaga. Walang pondo kasi pag ikaw, hindi ka kakampi ni Bangag, itlog ka talaga. Tapos sasabihin nyo, mayroong leadership funds. Sa pangalan pa lang, leadership funds. Siyempre, liderato ni Bangag yan, hindi liderato ni Tatay Digong. Putangin na, lahat ng ahon ng mga kakampi ni Tatay Digong, pinagkukulong, pinagkakasuhan eh. Tapos bibigyan pa ng pondo, los-los tong hinayupak na bunuan. Dinamay lang, pero hindi rin naman sinabi na binigyan. Nag-request, pero sabi ni Kuya Bungo, hindi naman sila po nag-request. Itong kay Senator Robin Padilla, Kuya Bungo, pamumulitika lang. Pero itong kay, maganda to kay Mig Zubere. Sabi ni Mig Zubere, ayan, balita ngayon. Tinanggi niya ang paratang ni Bunuan na tumanggap siya ng 24 bilyong leadership funds. Aray, dami man, Migs. Alam mo, Migs, ito yung statement ni Bunuan din. Basahin din natin. Ayan. Ay, ito matindi. Bunuan, ibinulgar na si Zubiri umano ang may discretion. Isipin mo, discretion. Siya may control. Siyempre, Senate Presidente. Sa hati ng DPWH leadership funds. Ayon kay Bunuan, minimum 500 million umano ang nakalaan sa bawat senador habang excuse me po, 1 billion naman sa may chairperson ng Major Senate Committee. Ayan. Alam na natin yan. Nung binasa ko kanina. Pero ang nakatanggap dyan, siyempre yung Team Bangag. Ikaw, Migs, ito na naman tayo eh. Yan tinatanggi mo na naman. Wala na, nilalaglag ka na ng amo mong nakatabingi ang panga. Pag wala ka ng silbi, itatapong ka na parang basura. Kaya namnamin mo yung gaba sa'yo ng mga Duterte. Ayan na. So ngayon, nilaglag ka ng gobyernong Bangag. Sino magtatanggol sa'yo? Wala! Sepin mo dumikit ka sa Team Bangag para sa may kakampi ka. Ang inang social media niya, tiningnan ko, walang engagement, zero eh. So ngayon, kinalaban mo ang Duterte, bugbog ka sa mga DDS. Nilaglag ka na ng mga Marcoses, laglag ka rin sa Team Bangag. Laglag ka rin sa mga talyanistang tanganista. Siyempre, sabihin man ni Bake, nilaglag na namin yan si Zubere ha. Kinanta na ni Bunuan. Huwag nyo nang ipagtanggol yan. So ngayon, ang mga DDS, bugbuging ka rin. In short, wala kang kakampi, itlog ka. Tindi ng karma kay Mig Zubere na to. Narito po yung pahayag niya. Para sabihin ni Mig Zubere, bias tayo. Okay, naglabas mo ng pahayag si traidor na Mig Zubere. Wala na. Talo ka na, Migs.
ito, English man yan, Tagalog na lang natin, translate para mas maintindihan ng mga katutubo, no? Maraming Pilipino kasi iwan ko ba itong mga animal, pa-English, mga Pilipino naman tayo, di ba mga Amerikano yung mga hinayupak ngayon? Ito po yung official na pahayag ni Zubiri. Para sa record, nung ako ang Pangulo ng Senado, hindi ako kailanman humiling, humawak o namahala ng anumang listahan ng mga kahilingan ng mga senador para sa mga proyekto. Tumanggi akong humawak ng anumang ganitong listahan. Las mo, walang pong dumaan na mga panukalang amyenda sa budget sa ating tanggapan. Mo sir. Alam ng mga senador yan, lahat ng kahilingan ay idinaan sa Senate Committee on Finance. Iyay! Sino man si Finance? Na siyang nangangasiwa sa proseso ng budget sa Senado. Wala na, hugas kamay na yung hinayupak na Zubiri. Sa kabila nito, wala akong nakikitang masama sa paggawa ng mga institutional amendments o institutional na amyenda upang suportahan ang mga kalsada, tulay, paliparan, pantalan at iba pang mahalagang infrastruktura para sa malalayong komunidad. Basta't ang mga ito ay hinihiling at inaprubahan ng ahensyang nagpapatupad, maayos na isasagawa at walang anumang pakikialam na dulot ng personal na interest o korupsyon. May mga kickbacks nga kayo. Sabi ni Bunuan yan. Tangina kung si Cabral, kung buhay pa man si Cabral siguro, no? Siya magkapagsabi yon kasi yung mga allocables, ito na siguro yon, iba pa yung leadership funds. Inumin, no, grabe. Paldo! Halos lahat ng mga mambabatas mula sa mga senador hanggang sa mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan ay naghahain ng mga amyenda sa budget, no? Naghahain pero leadership funds lang ang pinagbigyan niya, natuta ni Bangag. Maging ang dating Pangulo na si Senado na si Franklin Drilon, nandamay pa, ng integridad, ay hindi matatawaran, ay tumulong upang mabago ang Iloilo City at maging isang kilalang lungsod sa pandaigdigang antas sa pamamagitan ng napapanahong mga institusyonal na amyenda sa budget. Di may kickbacks nga kayo. Bahagi yan ng aming responsibilidad bilang mga mambabatas. Ang tumulong na maihatid ang lubhang kinakailangang kaunlaran sa mga komunidad na matagal nang mapag-iiwanan. Muli, inuulit ko na walang masama sa mga institusyonal na amyenda. Hanggat ang mga proyekto ay maayos na naipatupad, hindi mga ghost project o piking proyekto, hindi mababa ang kalidad at walang anumang impluwensya mula sa mga mambabatas na nagpanukala ng mga ito na maaring humantong sa korupsyon. 24 billion da kasi, Megs, paldo ka daw. So paano ito? 24 billion leadership funds. Tinanggi mo. Sinabi man ni Bunuan kasi. Tangin namin, mukhang mauna pa yata si Mig Zubiri makulong kay Chis Escudero. Wala mang pakinabang si Mig Zubiri sa impeachment trial. Si Escudero may pakinabang, presiding judge, presiding officer. So hanggang 2027, walang kaso si Escudero. Si Mig Zubiri, wala mang pakinabang yan, kulong. Yan, sige, bungbong pa. Lahat kayo ay tatraydorin. Lahat kayo ay gaguhin ni Bungit. Diba sinabi na nga ni Kati Binag, pag wala na pakinabang, itong mga tuta ni Bangag, ayan, itatapon kayo na parang basura lang. Ang masaklap dito sa'yo, Migs, wala nang magtatanggol sa'yo. Noon, nung hindi ka pa traidor sa mga Duterte, ang daming humanga sa'yo, no? Pero nung buhat na nagpalit ng liderato ay Bangag admin na, binabas ka na, mirise. Ang gaba, dili magsaba. Madaling sabihin, hindi man ako tumanggap ng 24 billion. Ikinanta ka na nga, nilaglag ka na.
So makatutok na si Boyeng Rimulya sa'yo. Merise! Sumama ka dyan sa team mga traidor. Si Tatay Digong nga na traidor, ikaw pa kaya? Speaking of traidor na bungit to, pag-usapan po muna natin itong mga taga-Bulacan na nanggagalaiti. Dito, sising-sisi na kay Bangag kung bakit daw binuto pa nila sa pagkapangulo. O ngayon, Migs, sasama ka dito sa nagsisisi. Ito, pakinggan natin mga taga-Bulacan. Balitang ito, narito ang... Nagsisisihan umano ngayon ng ilang biktima ng malawakang pagbaha dyan sa lalawigan ng Bulacan na ibinoto nila si Pangulong Marcos Jr. Noong nakaraang eleksyon, malaki ang kanilang pag-asa na bubuti ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng Marcos Jr. administration, pero kabaligtaran ito dahil mas mahirap ang kanilang sitwasyon ngayon. Hindi naman naiwasan na ikumpara ng ilang biktima ng mga pagbaha ang kasulukuyang administrasyon sa Duterte administration na totoong nagmamalasakit sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Report mula kay Hearted Molina. Sa gitna ng malawak na pagbaha sa ilang bahagi ng Bulacan, hindi lang tubig ang umabot sa mga kabahayan. Kasama rin ito ang galit, pagod at pagkadismaya ng ilang residenteng umaasa sanang giginhawa ang kanilang buhay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Isa si Teresita sa aming nakausap na ayon sa kanya, binoto niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umaasa siyang magbabago ang kanilang buhay. Yung tubig sa loob namin hanggang dito. Kaya po lahat ng aming mga gamit nakataas. Nung isang gabi, halos wala na kami matulugan dahil sa taas ng baha. Hindi naman kami pwede ma-evacuate kasi mayroon akong apo na may sakit. Hindi ko pwedeng Kaya sana nanawagan ako sa pamahala natin, sa Pangulo natin na bigyan kami ng pansin dito. Pinoto ko po siya. Kasi akala ko maging maganda ang magiging buhay namin. Pero ganito palang mangyayari. Lahat ng ninakaw nila. Yung mga kamag-anak niya nasa kapaligid sa kanya. Para kay Teresita, hindi lang pagbaha ang kanilang kinakaharap, kundi ang pakiramdam na napapabayaan ang mga mahihirap. Panig sila sa mayaman, kaming mahihirap kawawa, di ba? Kasi mayayaman sila, wala silang pakialam sa aming mahihirap. Samantala kung hindi dahil sa amin, di sila naluklok sa kinatatayuan nila ngayon, di ba? Hindi rin nag-iisa si Teresita sa pagpapahayag ng pagkadismaya. Para naman kay Cheche, lumalaki ang pagkadismaya ng ilang tao dahil sa mga isyong kaugnay ng pamamahala at korupsyon na anilay dapat pang harapin ng administrasyon. Marami rin pong nagagalit na taong bayan sa kanila kasi po halos nangyayari na po nagiging kurap na pinapabayaan na po yung mga tao na nakapaligid sa kanila na halos lahat ay binoto sila para lang manalo sila pero iniiwan nila sa gantong sitwasyon. At sa pagtanaw sa nakaraang administrasyon, dito lalong lumalabas ang paghahambing ng ilang residente. Para kay Cheche, mas naramdaman nila ang tulong ng nakaraang administrasyon. Mas gusto pa namin si Duterte ang umupo kaysa sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan noong panahon ng COVID. Yan ang galit, pagkadismaya at pagkalungkot ng ating mga kababayan dito sa Bulacan, kung saan lubog na nga ang kanilang kabuhayan, lubog pa ang kanilang tahanan. Para kay Charlotte, hindi sapat ang sabihing ganito na lang talaga ang sitwasyon ng mga Pilipino. Ang hinihintay nila ay konkretong aksyon. Ang problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin iyon na ang sagot? Dapat nga gumawa siya ng aksyon hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may aksyon. Kasi kung hindi naman nila inano yung flood control na yan, di sana safe tayo lahat. Walang aksyon, walang nangyari. As in, that's dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Hindi ako maka-Duterte, kaya lang, mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon, nakakatakot Lahat puro patayan, ultimo mga bata. Karaniwang bata pang sangkot sa krimen ngayon. Samantala, para kay Roger,
ang pangakong pagbabago ang isa sa mga dahilan kung bakit nila ibinigay ang kanilang boto. Ngunit ngayon, habang patuloy na tumataas ang tubig, hindi naman lumulubog ang panawagan nila para sa mas maayos na flood control at konkretong solusyon. Binuto namin sila dahil akala namin na gano'n nga, na magbabago. Tapos pala yung tubig na to, yung baha na to, dahil sa flood control, hindi nila inayos. Tapos ngayon, napakataas na ho ng tubig. Sa huli, hindi lang tungkol sa pagbaha ang kanilang hinaing. Ito ay paghahabol sa pangakong pagbabago at panawagan para sa aksyon mula sa pamahalaan. Wala nang pagbabago yan. Sabi nga ni Tatay Digong, may presidente tayong bangag. Huwag na tayong umasa dito kay Ngiwim na merong magbago sa ating bansa. Ganito na talaga kasi sinasabi nga ho nila, new normal na daw tong baha. So, sising-sisi ng mga taga-Bulacan, dapat ang makulong dyan si bukod kay Bangag di pa man makulong yan kasi presidente pa man yan. Si Judas is Lord. Laki ng kickbacks dyan, di ba ho? O ito, merong galit na galit kay Bangag kung may galit doon sa Bulacan, ng mga Bulakinyo. Ito, mas galit kay BBM. Pinaulan na ng mura. Hinggan natin, Yung mga kurap, sana mapanood nyo to. Itong mga kasamahan namin, hindi makabiyahe, nakagarahe ang mga sasakyan. Dahil sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, lalong-lalo na yung diesel. Utang ina ka, Secretary Garin, wala kang ginawang mabuti sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mga tsuper at motorista. Dito naman sa mga kurap, sa flood control project, mga rin, tingnan nyo, hindi makabiyahe, lunod yung mga sasakyan, lunod ng taong bayan. Paano? Yung pondo na para sa flood control, binubulsa nyo. Ginagamit nyo sa pagpapayaman, ginagamit nyo sa pagpapasarap. Mga hanggang kailan kayo magnanakaw sa taong bayan? Hanggang kailan nyo pahihirapan ang mamamayang Pilipino na malubog sa baha? Sana pagdating ng araw, kayo yung makita namin na palutang-lutang dito sa baha, mga nyo. Umulan ng kaliwat ka ng mura. Sino pa naman ang hindi mapamura sa nangyayari ngayon? Sila kasi yung mga tsuper babiyahe man yan, hindi makabiyahe dahil baha. So yung pangkabuhayan apektado, walang ayuda. Talagang lulutang mga buhaya sa baha, katagalan. Yan ang Bangag admin. Talagang galit na ang maraming Pilipino dito sa gobyernong nakatabingi ang panga. Ayan, pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. Para sa mga gustong mag-sound trip, panoorin po natin ang susunod na video. Team Bisdak Pilipinas. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa
sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.